Ito na, Speaker Romualdez Saldico at Manix Dalipi, kakasuhan na. Mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel, samahan niyo uli ako mga kababayan dito sa aking amunting YouTube channel. Maglalabas na naman tayo ng ating mga opinion, mga kababayan, patungkol sa mga nangyayari sa mga kaganapan sa magulong politika dito sa ating bansa, mga kaibigan. Impeachment kay BP Sara, minamadali para mapagtakpan ang ginagawa nila, mga kababayan. Mga kababayan, itong patungkol dito sa ginagawa nilang ah, impeachment ni BP Sara, mga kababayan, mukhang wala naman yatang mangyayari nito. At saka mga kababayan, nakikita ko parang mga kababayan, parang ko lang to, haka-haka ko lang to, sariling opinion ko lang to, mga kababayan. Itong pagkabulabog ngayon, mga kababayan, sa administrasyong Marcos at saka dyan sa loob ng House of the Representatives, mga kababayan. Sabi nga nila, House of the Representatives, mga kabatak. Hindi ko gano pag bigkas pronounce, mga kababayan, kasi medyo singaw yung ko. No? Ito ay bahay ng mga magnanakaw, mga kababayan. No? Di rin naman kasi natin masisi ang mga kababayan natin nga tawagin silang magnanakaw dahil sa ito nga naman ngayong huling issue, mga kababayan, itong patungkol sa Bicam report. Tama itong mga ka-vloggers, no, wag nating bitawan itong issue na to. Wag tayong sumakay sa impeachment. Alam naman natin itong impeachment kay Vice President Sara Duterte upang mapagtakpan lang itong ginagawa nila, mga ka-bikers. Magaling din si mga ka-bikers, PRRD, no? Nabitag niya ang mga congressman nga alanganin yung panindigan. Pati yung mga nagbabalingbing ng mga congressman, mga kababayan, parang nahulog sa patibong ni PRRD. Ngayon, problemado sila no? Di na kailangang pa, mga kababayan. Ngayon, nalaman, parang opinion ko lang to, mga kababayan. Base sa aking nakikita, sa aking obserbasyon sa mga nangyayari dito sa ating mundo ng politika ngayon, mga kababayan. Sa ginawa ni PRRD, nagsalita siya patungkol doon sa scam, sa Bicam, mga kababayan, no? Nga agad namang dumidipinsa si BBM. Mali si BBM noon Dapat di na lang siya kumibo. May mali sila, may hukus-pukus nakita, di ba? Sabi ni PRRD, unconstitutional daw yung Bicam report sa sa 20 National Budget 2025. Pero pinasinungalingan siya ni lying daw siya, sabi ni BBM. Ito ngayon. Siyempre, lumipinsa si BBM nga nagsisingaling si PRRD. Hindi naman sinungaling si PRRD, mga kaibigan. Alam naman natin yan. Ha? Nag-trigger ngayon yung nagsampa ngayon ng petisyon si Congressman Ungab at saka si Atty. Vic Rodriguez. Oh. Ang ginawa ngayon ng di ba? Itong impeachment, mga kababayan, nga talagang inaapura hindi na pag-isipan. At saka itong pagpirma ng biglaan ng mga mga congressman, mga kababayan, ngayon sila ang nalagay sa alanganin. Tingnan mo nga si PRRD, hindi na nagsalita. Kumikibo ko ba si PRRD? Hindi. Ang ginawa, mga kabikers, sa aking observation, para silang langgam, mga kabikers, itong House of the Representatives daw. Naging paalam nyo, yung langgam, yung bahay ng langgam, pag binubulabog, yung sinusundot ng di ba, nabubulabog, magbabanggaan yung mga, parang yung mga langgam, magkakagulo Parang ganun ang nangyari dito sa ginagawa ni PRRD. Ngayon, mga kababayan, si PRRD, parang lang siya ngayon, nanonood lang sa kaguluhan nga nangyayari sa administrasyong Marcos dahil doon sa sumasabog na Bicam report ng mga blanco, no?
kung tutusin pwede naman si PRRD hindi magsalita noon. Ipaubaya na lang niya sa mga ibang mga congressman. Kaya lang kasi pag si PRRD ang magsalita, alam naman natin talagang ano yan, issue yan, sabog yan sa buong ano eh. Kasi maraming naniniwala kay PRRD, maraming nakatutok sa kanya. Ito ngayon ang nangyari, no? Dahil minamadali, ang unang impeachment hinahain ng mga Makabayan Black, pangalawa at pangatlo, di ba? Hindi umuusad yun. Walang pumipirma ng mga congressman kasi mag-ieleksyon eh. Dumidistansya ang mga congressman. Nagkapagtataka, yung pang-apat, yung sumabog yung Bicam, skandal, mga kaibigan, dito ako natatawa eh. Si BBM, ating maalala, sabi niya, hindi niya suportado ang impeachment laban kay BP Sara. Kaya nga nag-rally yung mga iglesia noon eh. Sinusuportahan ng iglesia yung salita ni BBM. Kaya lang mga kababayan, lumalabas ngayon nga si BBM, yung sinasabi niya, hindi siya nirerespeto sa mga congressman mismo sa kanyang anak, no? Ibig sabihin, isang mahinang leader, walang kwentang leader si BBM. Nagbitaw siya ng salita nga hindi niya suportahan ang ni BP Sara impeachment. Pero yung anak niya mismo sa pang-apat nga pagkakataon, yun mismo ang unang pumirma sa pang-apat nga impeachment, mga kababayan. Diba? Oh. Ang presidente mismo anak niya, hindi siya nirerespeto. Lumalabas nga lousy nga commander-in-chief si BBM, no? Weak leader talaga siya. Yung sinasabi niya mismo anak niya binabali yun. Yung mga congressman mismo hindi siya sinusunod. Maalala natin mga kababayan, panahon ni PRRD, no? Nung may naghain ng impeachment laban kay BP Leni Robredo, anong ginawa ni PRRD? Ang sabi niya, shut up, no? Tigilan niyo yan. Di ba? Sabi niya eh. Halal yan ng mga taong bayan. Irespeto niyo yan. Hayaan siya makatapos sa kanyang termino. Oh. Ganon si PRRD, mga kababayan. Ganon niya karespetado ang desisyon ng mga taong bayan, ng sambayanan. Kasi hinahalal yan ng taong bayan eh. Bakit daw niyo di ba? Hayaan niyo siya makatapos sa kanyang termino. O, walang nagawa yung hain ng impeachment. Ito si BBM iba. Di ba? Ipinakita niya ang kanyang kalausihan. Ipinakita niya dito ang kanyang pagiging weak leader. Di ba? Sabi niya hindi niya suportado. Pero salita lang yun, mga kababayan. Sa totoo niya, siguro, plano talaga nilang ipa-impeach si BP Sara dahil sa kanilang motivation, sa kanilang political ambition na ayaw nilang mapalitan. Ayaw nang bumaba sa pwesto. Ito ngayon mga kababayan, ang nangyari, di ba, nagsipirmahan, nagiging nagiging 215 ang pumirma. Ngayon, mga kababayan, ito ang masaklap, no? Ito ngayon ang Hindi nga ngayon, patawa-tawan lang si PRRD kasi dito ngayon sa nangyayari, mga kababayan, dito nasusukat ng PRRD kung gaano pa siya kamahal ng mga Pilipino ng sambayanan. Kung gaano pa silang mga Duterte kainiingatan ng taong bayan. Di ba? Ang 215 nga congressman nga pumirma sa impeachment ni BP Sara ngayon, mga kababayan, para silang nahulog sa trap ni PRRD. Hindi na kailangan ikampanya sila ni PRRD nga wag na iboto yan, palitan na yan. Di ba? Mismo ang mga taong bayan ang sumukas sa mga congressman nga pumirma. Ngayon, mga kababayan, hindi na malaman ng mga congressman kung anong gagawin nila. Yung iba, naghihingi na ng pasensya, nagpapaliwanag kung bakit sila nag-yes patungo sa impeachment. Sa ang iba katuwira, pira talaga mga kababayan, lahat na pira. Kasi mahihirapan daw silang humingi ng budget sa taas. Pag magno sila kasi nagiging oposisyon sila. Kita mo mga kababayan, personal pira lang talaga ang kailangan kasi kailangan lang ng pira para sa 2025 campaign nila mga kababayan. Kasi may 2025 midterm election mga kababayan. Kailangan nila. Need cash ang mga congressman. Ang problema, sinuka sila ng taong bayan. Ito mga kababayan. Congressman Suwan, sinuka din ito. Nakarma din ito. Pangalawa itong si Congressman Kagas
binato ng tae ang gate ng kanilang bahay, mga kababayan. Bakit binato ng tae? Dahil pumirma siya sa impeachment. Hindi siya nakikinig sa sigaw ng mga taong bayan, ng kanyang sambayanan. Ang sigaw ng mga tao nga kanyang inirepresenta, mga kababayan, protect BP Sara. Oh. We love BP Sara. Pero ang dapat pinakinggan niya, ang sigaw ng kanyang sambayanan. Pero kinukundran niya eh. Siya ang representative. Sila ang representative ng mga mamamayan. Eh dapat yung boses ng mamamayan, yun ang ano nila doon sa Congress. Eh hindi. Sinuway niya ang gusto ng mga taong bayan. O de ano, binato ng tae, mga kababayan. Binato ng tae ang gate ng kanyang bahay. Mabuti hindi siyang binato eh. No? O itong si Congressman Adyong, mga kababayan, itinakwil ng mga bangsamuro. Itong si Congressman Adyong, mga kababayan, makikita natin to sa Quadcom, no? Kung gaano to ka ano sa mga Duterte. Pero tinakwil siya ng mga Muslim, ng mga ano doon, mga kababayan, bangsamoro. Ang sabi sa kanya, bangsamoro, traitor ka. Ang mga Muslim, solid ang mga Muslim, nagkakaisa ang mga Muslim, suportado ni PRRD. Pero nag-traitor daw si ano mga sa ngayon, problemado sa tingin niyo ba itong mga ito iboboto pa to sa ngayong 2024 o 2025 eleksyon? Ano sa tingin niyo, mga kababayan? Nahulog sila sa patibong ni PRRD. O itong si ano, itong pang ano mga kababayan, si Congressman, itong Congressman ng Caloocan, ano bang pangalan ito? Itong pang-lima, pang-apat ng Congressman ng Caloocan, mga kababayan. Sinuka din to ng mga taong bayan sa kanyang sambayanan. Itong si Congressman Janet Garin, mga kababayan, galit na galit ang mga Ilonggo kay Congresswoman Janet Garin, no? Oh, kita mo. Sa tingin niyo ba itong Congressman Janet Garin na to, ibuboto pa to ng mga sambayanan niya? Ano sa tingin niyo, mga kababayan? Ang masakla pa, nakarama ng husto to si Congresswoman Janet Garin, mga kababayan, kasi ang kaso ng dingbak siya, mga kababayan, ang daming namatay mga kabataan na wala pang ano to, no? Wala pang hustisya. Silang may pagkagawa nito sa vaccine nga sumablay eh. Nga pinabakunan las mga kabataan, ang daming namatay. Oh. Inatras ng DOJ ang kaso noong, kailan ba yun? Inatras ng DOJ. Nung pumutok itong issue, mga kababayan, sa pagpirma sa impeachment ni BP Sara, tinuloy ni Persida Acosta, mga kababayan, yung sa PAW. Doble-dobling kaso, binuksan muli. Hinain uli ni PAW Secretary Persida Acosta, mga kababayan. Alam natin si Persida Acosta, palaban ito, mga kababayan. Hindi ito pwedeng hawakan sa leeg eh. Problemado ito si Janet Garin dahil nandoon sa pagpirma niya. Pang-anim at saka pang-pito, mga kababayan. Pang-anim, congressman namin sa Southern Leyte, mga kababayan, traidor din. Ngayon, binabatikos naman siya ng mga taga Southern Leyte. Si Congressman Kukuyap, mga kababayan ng Southern Leyte, pumirma din. Oh. Binatikos siya ng mga taga Southern Leyte. Tapos, pang-pito, ganun pa rin, si Luz Mercado, mga kababayan. No? Pumirma din si Congresswoman Luz Mercado. Ganun pa rin ang dahilan. Hindi daw sila makakuha ng pag hindi sila sumunod sa administrasyon. Diba? Hindi man lang nila pinag-aralan, mga kababayan, ang impeachment na kanilang pinirmahan. Hindi, basta na lang sila pumirma dahil sabi nga nila, ano daw ito, mga kababayan, 150 million reason, mga kababayan, kung bakit sila pumirma. Mayroon silang 150 million nga dahilan bakit sila pinirmahan ang hindi nila iniintindi kung ano talaga ang reason nga ipapa-impeach nila si BP Sara. Kung ano talaga ang kung qualified ba nga mga kababayan. Kasi ang binabasihan nila ang ditong ginagawa ng mga makabayan black ay ang confidential fund, no? Nga sinasabi nilang misuse public fund daw, sabi ng mga NPA nga andyan sa Congress. Ito na rin ang sinakyan nila ni Martin Romualdez, mga kababayan, dahil doon sa
mala iskandalong insertion sa BICAM report sa National Budget 2025 nga halagang 241 billion mga kababayan itong siningit nila ni Congressman Romualdez. Ngayong tinitik ito ni Duterte upang mapagtakpan ito, inaapura nila itong impeachment complaint laban sa kay BP Sara. Kaya lang mga kababayan, ito ang report ng COA, no? Unqualified report ng COA. Huwag daw sabihin walang hawak si BP Sara nito panglaban sa nila. O dito pa lang tabla na yung nila. Yung dahilan lang sa pagpa-impeach kay BP Sara. Ang masaklap, nagkaroon pa ng kaso si Romualdez, si Dalipi at saka si Saldico. Dinimanda sila ngayon ni Congressman Alvarez. Patay sila dito. Patay sila dito mga kababayan. Nahulog sila sa problemado sila, nahulog sila sa batibong ni PRRD. Magaling din si PRRD mga kababayan. Kasi ngayon makikita talaga ni PRRD kung gaano pa siya ka mahal ng mga Pilipino. Kasi yung mga pumirma mga kababayan, mga pumirma sa congressman nga pumirma sa impeachment, sila ngayon ang lalagay sa alanganin. Galit sa kanila ang mga mamamayan nga kanilang inirepresenta. Di ba? Ito ngayon mga kababayan, mayroon tayong mga konting video, panoorin natin itong mga kababayan natin galit sa mga pumipirma. Ang kanyang leadership. Ito mga kababayan, si Is Barber sa Surigao. Sa droga. At walang iba ang pwedeng kumuha niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Alam mo, sa inyo mga kabayan, parang wala talaga akong masasabi dito halos. Kasi sobrang hanga talaga ng sarili ko, kaya isang palakpak muna para sa Epay, para sa pagka-impress na buong buo talaga at sulit ang kaniyang prinsipyo at paniniwala. Tingnan nyo, ito yung panahon. Nasa panahon ni Duterte, yung advokasya niya na sinusuportahan ni Congressman Robert Is Barbers na isang mambabatas natin. Kaya wala ako talagang masasabi halos ng mga negative dahil na humanga ako sa taong ito, yung kanyang prinsipyo at saka paninindigan. Sinuportahan niya ang advokasya ni Presidente Duterte noong panahon na yon. Siya mismo ang nag-endorso. Siya mismo ang nagsasabi at kami naman, isa ako, na proud sa lugar namin, taga Surigao. Wala kaming ibang magagawa dahil iniidolo namin sila. Idol nga namin, Idol Robert Bobby Barbers. Kaya nga, hindi mawawala talaga yung pangalan na Robert Bobby Barbers, yung senator, yung kanyang ama, na ang prinsipyo niya is crime fighter, crop booster, di ba? Tirahin ang mga tulisan, ang mga kriminal, at saka yung korupsyon, susukpuin. Nakmas talaga sa kay Presidente Duterte. Kaya number 1 ka, Congressman Robert Is Barbers. Kaya idol kita. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Nararapat lamang na atin siyang suportahan because he does not just worry about the present state of the country, but he worries about the future of this nation, the future of our younger generation. Kaya nga ho dapat magtulong-tulong, magsama-sama, suportahan natin ang kampanya laban sa illegal na droga. Kaya palakpak talaga ako sa iyo, sir. Kita mo mga kababayan, panahon sa war on drugs ni PRRD, itong is Barbers na to mga kababayan. Suportado niya
Sabi pa nga niya, hindi yun magtatagumpay kundi suportahan ng mga private sector at saka sa mga ahensya ng gobyerno. Ang war on drugs, mga kababayan. Ibig sabihin, ang war on drugs ni PRRD, suportado nilang lahat. Pero anong nangyari ngayon pagkatapos ng termino ni PRRD, nag-traitor ang mga ito. Bakit, ano kaya mga kababayan? Panahon ni BBM, bakit sila bumaliktad at nag-traitor at inaano nila ang war on drugs ng PRRD? No? Kini-question nila, talagang inaano nila nga ito daw ay isang kung ano-ano sinasabi mga kababayan, no? Bakit kaya? Ano kaya? Di kaya to another 150 million reason kung bakit nila kinalaban na si PRRD. Samantalong nung araw, idolo nila lahat yung quadcom na yan, mga kababayan. Idolo nila si PRRD. Yan si Barbes, anong ginagawa niya tuwing hearing sa sa EJK at saka war on drugs PRRD. Yan ang number 1. Oh. Pero nung una, panahon ni PRRD, napakasipsip niyan, suportado niya. Ang sabi niya, hindi daw yun tatagumpay. Siya mismo nagsabi ha, hindi yun magtatagumpay ang war on drugs, kundi sinuportahan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at saka sa mga pribadong sektor ng ating bayan. Ibig sabihin, suportado ng sambayanan talaga ang war on drugs. Pero nung matapos ang termino ni Duterte pag-upo ni BBM, nung medyo nagkaroon na ng lamat ang mga kababayan, nagkaroon na ng lamat ang unit team. Dito na nila hinabol sinisiraan si PRRD. Pero sila lang, ang mga sambayanang Pilipino, ay mahal pa rin si PRRD. Nakikita naman natin ngayon mga kababayan, no, ipa-impeach si VP Sara, di ba? Problemado ngayon ang mga tarantadong congressman, yung mga sindikatong congressman nga pumirma sa impeachment, mga kababayan, nga hindi mo lang pinag-isipan, hindi mo lang sinangguni sa mga mamamayan nga kanilang inirepresenta. Representative sila, boses sila ng mga taong bayan. Ang boses ng taong bayan, sila ang magdala doon sa sa Kongreso. Ngunit ang sigaw ng taong bayan, iba ang ginawa nila sa Kongreso, kinukontra nila. O ngayon, anong mangyayari sa kanila itong parating na eleksyon? Sa bagay, mga kababayan, kahit matalo man sila, kahit sa Kangkungan at saka sa Inodoro man sila pupulotin, mayroon na po silang 150 million reason, mga kababayan. Hindi ko sinabing piso ha. Hindi ko sinabing piso, pero mga kababayan, ito talaga, alam na natin yun. Ha? Di ba? Matik na yun. Hindi nga daw, kaya daw sila pumirma kasi hindi sila, para di sila mahirapan kumuha ng budget. No. Para sa mga ayuda na yun, lintik na yan. Yung ayuda niya yan, mga kaibigan, alam naman natin, ngayon ay isang vote buying. Yun nga sinasabi ni Sara. Kakaiba sila eh. Lahat ng kagarapalan sa gobyerno ginagawa nila. Ang vote buying ginagawa lang legal. Di ba? Sa pamamagitan ng ayuda. Ayun lang ang ipaabot ko sa inyo mga kababayan. Kasi lumampas na naman ako. 10 minutes lang ang hinihingi ng aking mga viewers. Pero ngayon umabot na ako ng halos mag 30 minutes na. Ayun lang inaano ko mga kababayan. Ang masasabi ko sa mga congressman na ito, pero sa aking opinion lang to ha, baka pagalitan tayo ni PRRD. Nahulog ho kayo sa patibong ni PRRD, mga gagalang-galang na mga congressman, no? Bubo man ako, ang isip ko ganun lang kakitid, pero mas bubo kayo, no? Mas bubo kayo. Alam niyo kung bakit? Kung hindi kayo bubo, saksakan ng kabubuang congressman na mambabatas daw, no? Ang sigaw ng inyong lalawigan, ng inyong mga ano tawag dito? Sa mga sambayanan kung saan kayo nagmula. Protect VP Sara, protect our Vice President VP Sara Duterte. Pero ang ginawa nyo, pumirma kayo sa impeachment, pabor kayo sa impeachment. Sino ba ang magluklok sa inyo sa inyo diyan sa pwesto? Si Marcos? Si Romualdez. Di ba yung mga taong bayan? Ngayon, ang mga taong bayan, sinuka kayo dahil nag-traitor kayo sa kanila. Yung kanilang boses binali nyo. Ibininta nyo sa halagang
150 million reason. No, hindi ko sinabing piso ha. Ulitin ko, ibinintan nyo ang kanilang paninindigan, ang kanilang pagmamahal sa Vice President nila, ibinintan nyo sa halagang 150 million reason. Patay kayo dyan. Ano sa tingin nyo? Ngayong darating na eleksyon, nga kayo. Sa bagay, may 150 million na kayo eh. No, di ba? Oh. Di ba? Kaya nasabi ko mga bobo kayo. Magkasing bobo tayo. No? Pero hindi ako mambabatas. Isa lang akong ordinaryong Pilipino. Kayo, mga mambabatas nga bobo, mga sindikato pa, mga korap. O ngayon, pagdudusahan nyo yan. Kasi si PRRD matalino. No, di ba? Matalino. Oh, isang job lang, natataranta ang administrasyong Marcos. Ngayon, minamadali ang impeachment kay BP Sara, nga nauwi naman sa wala. Ang nalagay sa alanganin, ang mga bubong congressman, hala, pirma lang ng pirma. Oh, para sa kanilang sariling interes. Ito ngayon, mga kabubong congressman, ano mangyayari sa inyo? Di ba? Kasama na dyan ang 2 congressman namin sa Southern Leyte, nakakahiya kayo. Di ba? Ang Southern Leyte, solid, BP Sara supporter, solid, Duterte supporter sa mga yan. Pero ang kanilang congressman nga 2, nag-traidor sa taga Southern Leyte, bininta. Ang prinsipyo ng Southern Leyte, bininta. Gustong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte nga mahal na mga taga-Litinyo, taga Southern Litinyo. Ano ba yan? At hanggang dito na lang ako, mga kababayan, no? Kung saan pa mapunta tong ating usapan at sa muli, mga kababayan, baka pwede pakisubscribe naman dito sa aking munting YouTube channel. Biker Adventure po, YouTube channel, at magandang gabi sa inyo. At sa sunod muli, mga kababayan, pag-uusapan at maglalabas ulit tayo nating mga opinion. Marami pang maiinit ng mga issue, mga kababayan, pero hindi na tayo makikisabay noon, hindi natin kayang sumabay noon. Dito lang tayo maglalabas lang tayo ng mga opinion sa mga nangyayari dito sa ating kapaligiran. Maraming salamat at ingat po kayong lahat.